Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Tila supalpal nga ang natanggap ni Martin Romualdez kay Senador Amy Marcos at kay former President Rodrigo Duterte. Dito nga natin makikita kung gaano nga nila ipahiya itong si Martin Romualdez na to aka Tambaluslos. Dito natin mapapatunayan sa patuloy nga na paninira ni Romualdez sa pangalan ng mga Duterte ay talagang hinamon nga ito ni dating President Rodrigo Duterte na ipakita ang mga resibo at magpa-audit ito at ipakita sa kamera kung totoo nga ba na nagastos ang bilyong-bilyong pera na talagang sinasabi nila na nagastos nila para sa taong bayan. Ngunit kung makikita nga natin kahit isang resibo ay wala pang napapakita, dito natin mapapatunayan kung gaano nga kakurap ang mga tambaluslos na mga pulpolitiko na ito na ganib sa kapangyarihan. Kaya naman talagang hindi nga ito pinalagpas ni Senador Amy Marcos na talagang hindi na rin kaya ang ginagawa ng kanyang kuya, lalong-lalo na itong si Romualdez na ito, at talagang linaglag nga kung ano nga ba talaga ang tinatagong lihim ni Romualdez na ito. Talagang pahiya nga ito sa harap ng kamera dahil nga sa ginawa ni Senador Amy Marcos ay talagang hindi nga nakapagsalita itong si Romualdez na ito. Dito natin mapapatunayan na talagang sumasanib pwersa na si Senador Amy Marcos para sa taong bayan dahil nga ayon sa naging kataga ni Senador Amy Marcos na talagang paglilingkuran niya ang taong bayan at hindi ang pera. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Nanatili siyang loyalista o tapat kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kabila ng umano'y destabilisasyon sa liderato ng Kamara. Matatandaan na sa isang sesyon sa araw ng Lunes sa Kamara ay dinepensahan ni House Speaker Martin Romualdez ang sarili laban sa banta sa... Ang ganda ng banat. Maaalala nung nakaraan, dinipensahan ni Martin Romualdez ang sarili. Hindi po niya dinipensahan ang sarili niya. Nagtago nga siya dun sa mga kasamahan niyang congressman Kamara kung saan kanyang tinukoy si dating Pangulong Duterte na sumisira sa reputasyon ng institusyon. Sa isang mensahe na tila pasaring ng senadora sa liderato ng Kamara ay sinabi niya na kabastusan sa aral ng Yolanda ang ginagawa ng mga politikong pinagwawatak-watak ang bansa at ginagamit ang mga issue sa pagpapapogi at pagpapalapad ng papel. Ito. Unang-una pa lang, nagpapalapad ng papel. Alam naman natin kung sino ang tinutukoy dito ni Senator Amy. Aminin man niya or hindi, alam natin si Tamba ang tinutukoy niya rito. Okay? Pero teka muna, alam ko magre-react kayo. Marami magsasabi dyan, nako, wala akong tiwala dyan kay Amy. Ay, ayoko kay Amy. Wala yan, kampi pa rin yan si kapatid, sa kapatid yan si Amy. Wala yan, plastic yan. Wala, hindi natin maaasahan yan. Drama lang yan. Naunawaan ko po, nararamdaman ko po ang inyong mga sasabihin at inyong mga hinanakit. Okay? Hindi ko po sasabihin gustuhin nyo si Amy. Hindi ko rin pong sasabihin na iboto nyo si Amy kung saan man siya tatakbo. Hindi ko sinasabing suportahan nyo si Amy. Hindi ko sinasabing kung ano pa man. Okay? Hindi ko maging sinasabing maka-Amy kayo. Okay? Maliwanag po yan. Pero tatandaan po natin, maganda ito na ngayon ay talagang nagkakahati-hati na. Ang importante sa atin ngayon, naninindigan to si Amy. Totoo man or hindi, kaplastikan man, ang importante, umanig siya sa kila PRRD. At ito lang sa akin, tiwala naman. Okay? Hindi ko sinasabing pagkatiwalaan nyo si Amy. Pagkatiwalaan nyo naman sila PRRD at si Sara. Kung naloko man at nabudol man si Sara, I don't think mabubudol si PRRD. Alam ni PRRD kung ang sasabihin at sinasabi ni Amy ay kaplastikan. Tandaan po natin, matalino yan si PRRD Hindi yan bobo. Magaling yan sa ground. So alam ni PRRD kung traidor ito si Amy or hindi. Una pa lang, pansinin nyo, hindi napansin ni BP Sara na siya ay mabubudol at matatraidor.
Pero si PRRD alam na. Election pa lang nagwa-warning na sa atin. Nagwa-warning na sa taong bayan. Okay, so ang sa akin, tiwala kay PRRD, hindi kayang lokohin ni Amy Marcos si PRRD. Kung niloloko man yan, alam niya ni PRRD at kung kailangan sayawan, sasayawan yan just to advance yung political needs sa ngayon. Dahil sa ngayon ay nagkakahati-hati. And as for me, maganda tong sinasabi ni Amy. Kasi kung yung iba kumakalas kay PRRD, kung yung iba ay tumitira kay PRRD na dati niyang kasamahan, eto si Amy, lantaran, nagpa-presscon para suportahan si PRRD. At sa akin, I will accept that at face value. Okay na po yan. Ngayon, tatandaan natin sa bandang huli naman ng singilan eh. As for the moment, kung gusto nila magsayawan, sumayaw muna. Dance to the music. And we know, master tactician si PRRD. He knows what to do if ever fake or hindi fake si Amy. Saan sa aral ng Yolanda ang pinagkakaabalahan ng mga politikong ginugutay-gutay ang bansa at ginagamit sa pagpapapogi at pagpapalapad ng papel. Pagpapapogi, pagpalapalapad ng papel. O alam naman natin, lahat na tinawag niya na. Dinescribe niya na ng todo si Taba. Ang aral na itinuro sa atin ng Yolanda, eksaktong 10 taon na nakalipas sa araw na ito, na aking ginugunita, na walang delubyo ang kanyang lumunod sa lakas Pilipinong mulat at gising. Ayon kay Senadora Amy Marcos na kung tumalikod ang Kamara sa kanilang dating mainit na suporta kay Duterte ay hinding-hindi niya ito gagawin. Paliwanag niya na isa rin siyang loyalista gaya ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. na mananatiling tapat at maninindigan para sa mga tunay na kaibigan. Doon, Yan lang ang medyo ayaw kay Amy. Lahat na lang ng kanyang sasabihin, kailangan banggitin niya yung kanyang ama. Ama. tinanong siya na kaya ba niyang pahintulutan ng paglilibing dahil kaibigan lamang ako. Ang sagot niya noon ay sagot ko ngayon. Hindi lang dahil kaibigan ko si PRRD, kaibigan ko talaga siya. Higit lalo si Inday Sara. Mga kaibigan ko sa pagpapaunlad ng bayan, pagpapanatili ng kapayapaan at katahimikan at pakikipaglaban ko. Sabi dito ni Glory Casanova, bravo, Amy, sa ngayon. O yan, di ba? Same thing. Sabi ko sa inyo, di ba? Hindi sa tao, sa issue. Kay Rocky nga binirabira din natin. Pero sa ngayon, maganda sinasabi niya, gusto natin yung tayo niya, pasalamatan. Ibig ba sabihin, gusto natin si Roque? Hindi. Gusto natin yung tayo niya ngayon. Pero alam naman natin ang loyalty niya kung nasa kanino, di ba? Kontra sa puwersa ng kasamang naglalaganap na katiwalian, gutom at katraydoran. Yun, katraydoran. Sino pa ba ang traidor ng bansang Pilipinas ngayon? Sino ang number 1 na traidor ng bansang Pilipinas ngayon? Kayo na humusga kung sino tinutukoy ni Senator Amy dito. But as for me, ang aking opinion, si Tamba ang tinutukoy niya rito. Meron pa bang iba? Yang pagpapapress ko niyan ay pinapakita niya ang kanyang support kay PRRD. Uminit ang ulo niya dahil nagalit siya sa mga galawan ni Tamba. Ito sa akin, nagugustuhan ko yung tayo ni Amy dito. Totoo man, plastic man or hindi, pero tinanaw niya ng utang na loob. Alam nyo, nakikita niya na ang matagal nilang pinaglaban ay yung mailibing ang kanilang ama sa libingan ng mga bayani. Alam natin, talagang may kamay dito si PRRD sa pagpapalibing sa libingan ng bayani ni Ferdinand Marcos Sr. Kaya sana, ito naman ay sana, huwag sana itong makalimutan ni Marcos Jr., ni Sandro, ni Tambaluslos. Tingnan nyo naman. Hindi ko po sinasabi na ito'y tanawin nyo ng utang na loob, pero wag naman traidor. Yan yung tinutukoy ni Amy, wag naman traidor. Rumispeto po yung matanda. Rumispeto po si PRRD. Nagbigay respeto doon sa yumaong Marcos. Kayo ba ay ang bilis nyong makalimot sa kabutihan? Dapat ang kabutihan ay inaalala yan.
Ang nagiging problema ngayon, parang nang dahil sa pangarap, sinisira. Tatandaan po natin, ako po ay hindi naman, halimbawa sa magkakaibigan, magkakapamilya, hindi po natin ibebenta ang prinsipyo natin. Halimbawa, may kaibigan ako, iba ang paninindigan niya sa politika, iba paninindigan ko sa politika. May kanya-kanya tayong tayo. Pero yung relasyon natin, ang totoong professional, hindi dapat masira. Magkaiba man tayo. Dilaw ka man, pula ka man, berde ka man, asul ka man, puti ka man. Kung tayo ay magkaibigan tayo. Walang traiduran. Walang siraan. Sabihin mo kung bakit yan ang pinapaniwalaan mo. Sasabihin ko, ito ay pinapaniwalaan ko. Kaya lang ang nangyari dito, ito, pinersonal si Sara. Yun po ugat nun eh. Hindi po totoo yung sinasabi trabaho lang, walang personalan. Kalokohan po yun. Loko-loko lang ang maniniwala sa inyo nun. Personalan, trabaho lang, walang personalan. Kinabukasan, tinanggal nyo si Gloria. Tingnan nyo po si Gloria po ay dating presidente. Sa loob ng isang taon ata, 2 beses nyong dinimote si Gloria. Dahil ba si Gloria ay masamang tao? Or dahil ipinapakita ni Tamba Luslos ang kanyang personalidad? Si Tamba ay kitang-kita natin ang pagka-insecure sa posisyon. Siguro napapraning na siya. Hindi ko alam kung anong tinitig. Napapraning siya na dito si Gloria ay hindi niya makuha yung loyalty. Bakit na kay PRRD pa rin to? Hindi niya na baka mamaya ipatanggal pa siya nito, magkaroon ng kudita sa Kamara. Ganun po, ka-insecure sa posisyon at sa loyalty si Romualdez. Kitang-kita po. Isipin mo, dating presidente, 2 beses mo i-demote sa isang session? Grabe yun. Saan ka nakakita ng ganun? Nasamantalang, ang nagdikit ng unit team ay si Gloria. Nakita nyo? Itong taong to, hindi marunong tumingin, hindi marunong tumanaw ng utang na loob dahil sa pagkaganid sa pangarap, dahil may gustong maabot. Alam nyo po, it shows his character. Itong nangyayari ngayon, na-expose, and let me repeat that, na-expose ang character ni Tamba. Ano talaga ang pagkahagawa ng kanyang kalooban? Kitang-kita, matindi po. Sinabi ng senadora na walang makakapigil sa kanya para mag-ingay laban sa pagtataksil at pambabastos sa taong nagbigay galang sa kanyang ama noong pinahintulutan ng dating presidente na mahimlay sa libingan ng mga bayani ang kanyang ama. Inuulit ko, noong 2015, ako ang una at kaisa-isang gobernador na nagdeklara ng suporta para kay Presidente Duterte. At kahit ako ang nag-iisang matitira, maninindigan ako para sa kanya. Yan yung mga gusto ko. Again, alam ko na sabihin nyo, totoo to, hindi, plastic o hindi. Basta, ang importante sa akin, nagsalita ng specific na pwede nating singilin yan in the future. Maninindigan ako kahit mag-isa na lang ako. Samantalang, yung mga kasamahan ni PRRD na nakinabang sa kanya dati, iniwan na siya sa ngalan ng proyekto. Hindi ko alam kung talagang may kudeta. Pero parang meron na kayong sariling gobyerno dyan sa Congress. Iba na. Iba na ang galawan ng Kamara ngayon. Parang Pilipinas pa ba ito? Iba sila. Tawagin nga namin yan sa ganyan. May kakaibang galaw. May kakaibang galawan ang Kongreso, ang Kamara ngayon. Matindi. Dagdag rin ng mambabatas na kaya may loyalista ang mga Marcos ay dahil tapat sila sa mga kaibigan sa paninindigan at higit sa lahat ay pinakaloyalista sila sa kapakanan ng bayan. Ito, maganda yung sinabi. Mabigyan ko kayo ng konting kwento. Yan po ay wag po nating... Yan po ang pahalagahan natin. Yung pagkakaroon yung sa pagkakaibigan, yung hindi kayo nagtatrayduran, yung pagtanaw ng utang na loob, yung pakikisama, di ba? Ganun po. Yan po, hindi ko masabi kung ganun din yung tatay niya, but ganyan ang nakita ko sa pag-uugali ni PRRD. Pag talagang tumulong sa kanya at sumuporta, ay talaga namang hindi niya para talikuran yung kanilang pagkakaibigan. Hanggat sa tama ang ginagawa, huwag niyo pong kakalimutan yan. Kasi nga, darating ang eleksyon, malamang magkakaposible na yung dati mong kasamahan, hindi mo nakasundo, magkaiba na kayo ng tayo,
yung dating ayaw sa'yo, gusto na sa'yo kasi parehas na kayo ng tayo, no? Na-experience na namin yan nung eleksyon. Pero, again, uulitin ko, ang pagkakaibigan ay pagkakaibigan. Kaya, yan ay tinatanong ko na mabigat para sa akin, no? Yung iba, kahit wala na, iba nang nasa kabilang bakod na, kaibigan pa rin. At meron namang iba, talagang ang tingin sa pagkakaibigan ay gamitan. Na yun po ang nakakalungkot. Huwag po tayong maging ganon at maging mababaw sa isa't isa, sa mga turingan ng isa't isa. Hindi lagi kayo magkakaparehas, pero yung inyong pagkakaibigan ay mananatili. At wag po nating kakalimutan yung mga tumulong, di ba? Hindi naman sabing tumanaw ka ng utang na loob kahit mali na yung pinapagawa. Hindi po ganoon ang ibig ko sabihin. Kaya lang, hindi tayo dumating sa tayo ay maturingang traidor. Iba po yun. Iba yung magkaiba kayo ng pananaw, iba yung traidor ka na. So, yan ay nakita ko kay PRRD, hindi naging traidor. Nakaharap siya, harap ang makikita mo. Kung nakatalikod, nakatalikod. Hindi yung meron ka nakikitang tao ganyan, no, harap-likod. Pagkaharap mo, mabait. Pag talikod mo, sinisiraan ka. Si PRRD, hindi ganun. Okay, tuloy po tayo. Ito pa, isa pang ano niya. Noong 2015, ako yung kaisa-isa at unang gobernador nagdeklara para kay PRRD. At kahit ako ang matirang nag-iisa, maninindigan pa rin ako sa kanya. Kasi ang dahilan na marami kaming loyalista, kasi yung tatay ko nananatiling Yan yung sinasabi ko, ayoko sa kanya yung tatay ko. Puro si tatay ko yung si tatay ko. But anyway, ako naman ay natutuwa kay Amy. Kayo na, alam ko na sa ano nyo na, hindi, kapatid pa rin yan, peke. What is important, kung kampi man yan sa kapatid niya or hindi yun ang issue. Natural, kakampihan niya kapatid niya. But ang issue dito, yung laban ng tambaluslos at ni PRRD, na kay PRRD siya at hindi niya tinatalikuran. Alam mo, ako po ang sumasama ang loob doon sa mga natulungan or ginamit si PRRD ngayong nasa iba na ang power at si PRRD ay ordinary citizen na lang at nasa iba na ang may hawak ng proyekto, lipat na sila doon. I'm sure si PRRD can handle this, no? But ako, as for me, ako ang nasasaktan para kay PRRD. Kaya nga yung mga declaration na ganito, natutuwa ako. Kahit pa sabihin natin siya ay talagang kakampi sa kapatid niya, para sa akin ay dapat naman kasi kapatid niya yun, no? Ang importante, hindi niya iniiwan si PRRD. Parang ang nangyayari ngayon ay ang may mga yagbols ay yung mga babae. Yung mga ibang lalaki, walang mga karakter, walang mga tayo, mga tahimik. Itong mga babae, sila pa yung talagang tumatayo sa tabi ni PRRD. At loyal sa mga kaibigan. Ayan, tiisan na lang po. Ma'am, ba't niyo ho nasabi yan bigla? Wala lang, sabi ko sa'yo, maintang ulo ko ngayong umaga eh. Bakit ma'am? Ano ho bang inyong damdamin dito po ngayon sa nangyayari? I hope you don't mind us asking. Ito hong nangyayari ngayon sa counterpart nyo sa Kongreso na mukhang merong may mga demotion na nangyayari. At yung nga po, pagsasabi daw ho na ang iba, may nangyayaring laglagan. Yeah, yun na nga ang masama rito, imbis na igalang ang pag-alala ng libo-libong namatay nung Yolanda, ika-10 anibersaryo ngayon, alalahanin natin. Hirap na hirap ang mga tao at dumarami ang nagugutom. Bardagulan na lang tayong lahat. Naku, wag naman mauwi dyan. Gusto kong sabihin, tulad ng sinabi ng tatay ko noon, isang bansa, isang diwa. Solid North, solid South. Pinas, that's the only way. Di ba? Tama ba yun? So, Opo. base po dyan sa naging pahayag nyo, Senator Amy, ang ibig sabihin, unity pa rin ang UNITEAM. Ewan ko, maraming nag-aaway, pero kami hindi. Solid pa rin ang Norte, solid pa rin ang South. So, bumbuo pa rin ang Pilipinas, wag naman nilang watakin. Ayan. Ibig niya sabihin dyan, solid pa yung parte ng DDS. Itong sila Sara, solid pa rin. Ewan ko doon, wag naman nilang watakin. Pero alam nyo po, grabe ang pagkakasadlak ngayon ni Romualdez sa pangyayari ngayon. I really don't know kung sino dapat sisihin dito. Ang dapat kayang sisihin dito ay ang kanyang
kung meron man siyang political advisor o kung siya ay pinapayuhan ng mga vloggers niya, hindi ko alam. Pero alam mo, napakalalim ng ikinabaon ni Romualdez sa pangyayari ngayon na talagang, alam nyo po, yung binira niya si Sara, tapos si Gloria pa, is a political suicide. This is only my opinion, but I honestly believe this. Hindi na po lulusot yan si Romualdez. Markado na yan. Alam na ni Sara, alam na ng mga Duterte, ano ang karakas ni Romualdez. Kaya nga, yung pananahimik ni Gloria at sinasabi niya na susuportahan ko si well, pwede, that is true. I believe that kasi meron na siyang na mananahimik na siya. Let's move on. Suportahan na lang natin si Speaker Romualdez. But I don't think ganyan lang po si Gloria Macapagal-Arroyo. Marunong po yan. Parang yan ay si PRRD. Isa po yan sa magaling gumalaw na politiko. At hindi yan gagalaw ng madungis. Anong ibig mong sabihin? Iyan ay hindi mo mahahalata na gumagalaw. Pag nagtrabaho yan, suabe, pulido. Magugulat na lang tayo. Baka mamaya bumalagta si Romualdez. Again, hindi ko sinasabing physically ha. Baka mamaya meron ng shift of power bigla-bigla. O kaya naman, biglang maiwan sa ere si Romualdez. Baka mamaya pati si Marcos, iwanan siya. Tandaan po natin, hindi bobita si GMA at si Sara. At alam ko, malinis magtrabaho si Gloria. Kaya ako, I'm very excited on this na we will see something good, something exciting etong 2025 election. Matindi ang galawan. Tingnan nyo ngayon, as early as now, napakainit na ng usaping politika sa ating bayan na hindi ko ine-expect na biglang iinit ng ganito. Kasi nga ito madalas namin dinidiscuss ng daddy ko. After the election, gumano ng politika. Hindi, sabi niya, relax lang kayo. Yan, pinapayuhan niya. Relax lang kayo, basta manindigan kayo sa katotohanan, tayuan nyo yung tama, dyan lang kayo, steady kayo kasi nasa dugo na ng Pilipino ang politika. Yan ang lagi niyang payo sa amin. Dyan lang kayo. Babalik yan. So, ine-expect namin babalik. Pero for me personally, hindi ko ine-expect ganito kabilis kainit. Thank you, Speaker Romualdez. Dahil sa napakaaga mong pamumulitika, napakaaga rin ng mga usapin. At alam ko, mapapaaga ang iyong pagbagsak. What you did to Sara and Gloria, in my opinion, that is a political suicide. Ako, mag-iingat ka po. Kasi ikaw nga hindi ka pa ata naging senador na ba ito? No? So, wala pa sa national. Ang tindi ng mga kinalaban mo. And I hope si Marcos, Marcos, ito po ang pangunahing dahilan bakit nasisira ang Uniteam. Yang pinsan nyo. Turuan nyo po leksyon. Ilaglag nyo po. Pagbitawin nyo bilang House Speaker. Kayo po ang nasisira. Sa totoo lang, parang kami pa ang concern na lumalabas sa Uniteam. Siya hindi. At all cost, gagawin niya yung pangarap niya. Ganyan po katindi si Ganyan po katindi si Speaker. Parang napapraning na. Sabi nga ni narinig ko to kay Malutikia, may paranoia na ata ito si Romualdez. Siguro, minsan ganun ang tao Pagka may narating, ayaw niya nang bumaba sa kinasasadlakan niya. Kaya doon sa kanyang kagustuhan na manatili sa kanyang lugar, sa kanyang posisyon, napapraning na pagka may ganito. Alam mo po, kayo po ang gumawa ng sarili niyong multo. Takot po kayo sa sarili niyong multo. Kaya dapat kung hindi sa iyo galing yung ideas na yan at galing yan sa political advisor mo, sisantihin mo. Maling-mali. Maling-mali lahat ng political moves niyo ngayon. Mali. Wala. Dapat may mag-advise dito. Ano na siya? Parang hindi na makontrol. Sunod-sunod na. Kita mo, nagkakagulo na ngayon. Isang salita lang ni Duterte, yanig sila lahat. Po, sino ba ang nagpapawatak-watak, ma'am? Nako, secret na public secret. Bahala na kayo. Opo. Sige po, ma'am. So, ang binabanggit po ninyo, dapat ngayong panahon ng paggunita sa delubyong inihatid ni Yolanda, ang focus natin ay paglilingkod sa bayan at hindi inuuna ang usapin po tungkol sa hidwaan sa politika. Amen. Ang aga po, no? Tingnan nyo. Isipin mo, nagkakaproblema tayo dito. Ganyan na po, kawalang kapag-asa ang bansang Pilipinas. Ang laki ng problema ng Pilipinas sa presyo ng mga bilihin.
And yet, itong kongreso natin, itong kamara natin, nakafocus sila. Gumawa pa sila ng resolution para atakihin si PRRD. Ganyan sila kapraning. Kaya kitang-kita mo yung yung puso eh. Napakaaga. Can we just focus doon sa paano natin matutulungan ng bansang Pilipinas? Hindi yan pamumulitika. Well mga kaibigan, dito nga natin makikita na talagang hindi nga tinatantanan itong si Tambaluslos na ito hanggat nga hindi na paparusahan. Ngunit kung makikita natin ay talagang tameme na nga ito sa harap ng kamera dahil alam niya ang katotohanan at talagang mapapahiya lang ito kung weweltahan pa at magsasalita dahil hindi na nga di umano bulag ang mga taong bayan dahil patuloy ang babatiko sa mga tambaluslos na pulpolitiko na ito. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.